Ito ang reading mo, Taurus. Welcome back to our channel. Naway nasa mabuti kayong kalagayan while watching the channel. This sa channel reading, kayo nang bahalang magpalit-palit ng situation nyo sa reading ko. At the bottom of the deck, Strength. I feel like ang nasisense ko na energy mo, nakita ko na mas matapang ka na ngayon. Matatag dahil dun sa mga pinagdaanan mo. Pinatatag ka na ng panahon and nakaya mong malagpasan yung pain na yon, yung mga naranasan mo. Ang mensahe ng card mo, you're thinking about to build your future, especially dun sa mga mahal mo sa buhay. Some of you may darating na collaboration or team up sa trabaho. Or maaaring may inaayos ka sa loob ng tahanan. Gagawa ka ng paraan para ma-achieve mo yung goal mo, yung mga pangarap mo sa buhay. Kapag mag-isa ka, may mga bagay na gumugulo sa isipan mo. Naiisip mo palagi yung mga pinagdaanan mo, yung mga naranasan mo, yung mga problema na hindi mo makalimutan. Nagpapalungkot yun sa'yo. Pinupunuan mo yung mga pagkukulang. Kung ano yung kaya mo, ibibigay mo. Minamanifest mo na magkaroon ng pagbabago. Especially dun sa mga nangyari sa nakaraan na hindi mo nagustuhan. Some of you may travel na darating. Unti-unti mong na-achieve yung goal mo sa buhay at masaya ka dahil nagagawa mo na yung mga bagay na hindi mo nagagawa dati. And some of you, nag-grow yung financial mo, nakakaipon ka na, and nagiging masaya ka lalo dahil kontento ka sa kung ano yung meron ka ngayon. Alam mo kung ano yung desire ng puso mo. And kailangan mo lang talaga na gawin kung ano yung talagang magpapasaya para sa'yo. Some of you may tao na nagbibigay sa'yo ng payo para makatulong doon sa mga nangyayari or pinagdadaanan mo. Binabalikan mo pa rin yung mga nangyari sa nakaraan. Hindi pa rin yun maialis sa isipan mo. Kasi may mga memories ka doon na hindi mo mapakawalan. Clarify natin ang Three of Pentacles. Two of Cups and Seven of Swords. Nagkaroon ng pagsisinungaling doon sa relasyon na yon, sa situation na yon. And unti-unting inaayos kung ano yung mga nangyari sa nakaraan. Some of you, kung ano yung kaya mo para dun sa sitwasyon na yon, pupunuan mo, gagawin mo. And meron ka ditong gustong subukan para matupad or ma-build mo yung mga gusto mo sa buhay. Clarify natin ang Nine of Swords. Judgment and Five of Swords. May mga desisyon kang kailangan na harapin. Though may mga pinagdadaanan ka na kalungkutan, pero alam mong kailangan ng alisan yon at baguhin kung ano yung mga kailangan na baguhin. Clarify natin ang The World. Nine of Wands and the Star. Ilang beses ka mang nasaktan, nasugatan, nadapa, babangon ka pa rin. And binamanifest mo kung ano yung gusto mong mangyari sa buhay mo. Umaasa ka na one day, ma-achieve mo rin yung goal mo sa buhay, yung mga pangarap mo.
pinagdarasal mo palagi yun. Clarify natin ang the Hierophant. Queen of Pentacles and Five of Wands. Iniisip mo na binigay mo naman lahat. Yung makakaya mo, yung effort mo, lahat ng meron ka. Pero nag-struggle ka pa rin. Kaya naghahanap ka ng tao na makapagbigay sa'yo ng magandang advice, ng payo, or may tao na nagbibigay sa'yo ng payo kung ano yung gagawin mo para makasurvive or makaalis dun sa isang sitwasyon na para sa'yo conflict. Clarify natin ang The Magician, The Hermit, and Queen of Swords. May mga alaala na hindi mo makalimutan. And tumatak yun sa isipan mo. Marami kang nagawa doon or ginawa doon na hindi mo makalimutan. Alam mo kung ano yung tama at kailangan mo pang gawin para maiayos yung mga gusto mo sa buhay. Alam mo kung ano yung mali doon sa sitwasyon na yun. And gagawin mo lahat kung ano yung kailangan para makuha mo kung ano yung gusto mo. Clarify natin ang The Star. Knight of Wands and Seven of Cups. Maraming opportunity na dumarating sa buhay mo. And ikaw lang yung makakapag-decide kung saan yung passion mo. Kung saan ka magiging masaya. Iyon yung piliin mo. And pag-isipan mong mabuti. Clarify natin ang Nine of Pentacles, Six of Pentacles, and Four of Swords. Gusto mo munang mapag-isa, pag-isipan yung mga nangyari, at bigyan ng time yung sarili mo para makapagpahinga at makapag-isip-isip. Kasi na-realize mo na kung ano yung deserve mo, kung saan ka magiging masaya. And may mga bagay ka pang gusto mong gawin at gusto mo pang tumulong dun sa mga mahal mo sa buhay. Some of you need to balance yung mga dumarating sa'yo para hindi ka mapagod. Bigyan mo rin ng time yung sarili mo to rest and relax. Clarify natin ang The Hermit, The Tower, and Temperance. Nagkaroon ng pagtatapos yung mga nangyari sa nakaraan, ngayon may darating na pagsisimula dito. Hindi nagkasundo doon sa mga nangyari na yon. Kaya nagkaroon ng ending doon. Pero may mga memories kang hindi mo mabitiwan. Kailangan mo lang talagang pag-isipan ng mabuti kung magdidesisyon ka and para hindi ka manghinayang sa huli at hindi mo pagsisihan yung mga desisyon mo. Alamin mo kung ano yung tama dun sa mga dumarating at desisyon mo na kailangan na gawin doon. Kailangan mong pag-isipan ng maigi bago ka magdesisyon. And gawin mo kung ano yung tama dun sa sitwasyon na yun. Alamin natin kung anong mensahe ng iyong gabay. Acceptance. See yourself and others through the eyes of the angels with unconditional love and acceptance. In this way, you inspire and lift everyone to their highest potential. Ang mensahe ng iyong gabay na kung ano yung darating sa buhay mo, tanggapin mo, pagsumikapan mo, and gawin mo lang palagi yung makakaya mo doon na makuha yung mga pangarap mo at malagpasan mo yung mga pagsubok. Kung ano yung nararanasan mo ngayon na pagsubok, kaya mo yung malagpasan. Magdasal ka lang palagi kung feeling mo hirap na hirap kang makawala dun sa isang sitwasyon para mabigyan ka ng gabay mo ng Diyos ng tamang idea na makakatulong para sa'yo. And kung ano yung gusto mo pang maabot sa buhay,
isipin mo lang palagi na maging positibo sa pananaw sa buhay para iyon yung dumating sa buhay mo, iyon yung ma-attract mo. Kung ano yung iniisip mo, kung ano yung nilalagay mo sa puso mo, iyon yung darating sa'yo. Isipin mo lang palagi na maa-achieve mo rin kung ano yung mga pangarap mo. Huwag kang mawawalan ng pag-asa, pagsikapan mo para makuha mo yung para sa'yo. At gawin mo lang palagi yung magpapasaya sa'yo. Para sa huli, hindi mo pagsisihan. Kung ano yung mga dumarating sa buhay mo, kailangan na gawin mo palagi yung best mo dun. And kung meron kang kailangan na pagdesisyonan, pag-isipan mo mabuti para hindi mo pagsisihan sa huli. And alam mo naman kung ano yung tama para sa'yo at kung ano yung talagang desire ng puso mo. Pagsikapan mo lang palagi na ma-achieve kung ano yung mga pangarap mo. And isipin mo na you are blessed pa rin kung ano yung dumarating sa buhay mo. Problema man yan o hindi. Kasi yung mga problema na yan, kaya binigay sa'yo, alam ng Diyos na kailangan mong matuto. Kailangan mong mayroong malaman at ma-experience kung ano yung dapat mong matutunan doon sa buhay mo. Kasi yung mga nakalaan na dumating yan sa buhay mo dahil alam ng Diyos na mayroon kang aral na makukuha doon at mag-grow ka as a person. Marami kang makukuha doon na learning. Basta isipin mo lang na ang mundo na 'to para tayong nag-aaral at parang bata na inaalam kung ano yung kailangan nating gawin sa buhay. And gawin mo lang palagi yung makakaya mo para makaalis dun sa mga pagsubok na dumarating sa buhay mo. At itong yung reading, Taurus, kung naka-resonate ka, kindly comment down below. Thank you for watching.